نور يجدد في جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga aral ng simoy ng taglamig. Opo mga kapatid, may mga aral na kung saan kailangan magbuni-muni ang mga kamusliman, lalo na panahon ng taglamig. Kasi kapag ikaw natatamaan ng simoy ng taglamig, o kung sa Arabic pa na simol ashita, ay mapapaalala ka sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maalala mo rin ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ito po ay mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinapakita sa mga mananampalataya. Kaya po tayo, alhamdulillah, kapag nakikita natin ang mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay doon po tayo nagmuni-muni. Doon po tayo nagkakaroon ng tamang pag-iisip patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang may hawak sa ganitong mga tanda. At hindi natin gayahin ang mga mapagtakwil, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yurikum ayatihi fa ayyu ayatillahi tunkirun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika at ipinapakita niya sa inyo ang kanyang mga palatandaan. Kaya't sa aling mga palatandaan ng Allah na inyong itinatanggi. Kaya tayo mga Muslim po, tayo mga kapatid, huwag nating gayahin sila. Kasi nga sila, itinatanggi nila yun lahat na yun ay papunta lahat kay Allah. Tayo, dinudugtong natin. Ganon ang ginagawa ng ating pananampalataya. Ganon ang paglagay ng palamuti ng pananampalataya sa ating mga dibdib. Na lahat naman nakikita natin, lalo na mararamdaman natin, maamoy natin, mapapansin natin, yan po lahat ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung mapapansin mo sa sobrang lamig mga kapatid sa ibang lugar, makikita mo naghihiyelo lahat ng bagay doon, pati mga sasakyan, pati mga daan, pati mga puno, lahat-lahat mga kapatid. Huwag mong iparatang yan sa likas, ipinatawag nating Mother Earth, sa inang kalikasan. Huwag mong ipataw mo doon, subhanallah. Yan ang mga ipinapakita yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, para mag-isip-isip tayo na malakas pala si Allah subhanahu wa ta'ala, na karapat dapat siyang dakilain, kasi nga kaya niyang gawing yelo ang isang bansa. Katulad sa Russia, subhanallah, sa Russia, ang kanilang mga sasakyan doon hindi makagalaw. Dapat tanggalin muna ang mga yelo doon sa kanilang mga daanan, kasi nga napakadulas. Kaya tinatawag nilang iceberg car. Nagiging iceberg ang kanilang mga sasakyan doon. Kaya kung ikaw nasanay ka sa, sabi mo, inang kalikasan kasi yan, nagagalit sa atin, parang pinuputol mo ng kapangyarihan ng Allah, at nakakatakot yan kasi nagtatanong dito si Allah, fa ayya ayatillahi tunkirun. Kaya't sa aling mga palatandaan ng Allah inyong tinatanggi. Hindi mo dapat itanggi yan mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala.
At lalo na wag mong lalaitin ang panahon, lalo ng sobrang lamig. Na hindi ka makalabas kasi napuno na ng yelo ang daanan. O kaya lakas ng ulan, o kaya lakas ng simoy ng lamig. O hindi ka nalalabas, tapos sisihin mo ang panahon. Subhanallah, alam naman natin, merong napakatinding hadith. Sabi dito, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, qala Allah azza wa jal, yu'dhini ibnu Adam, yasubbud dahar, wa adad dahar, biyadil amr, uqallibul layla wan nahar. Sabi sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi namin sa Rasulullah sallam, na sinabi ng Allah mismo, sinasaktan ako ng anak ni Adam dahil minumura niya ang panahon, at ako ang panahon dahil nasa aking kamay ang pag-uutos, binabaliktad ko ang gabi at ang umaga. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Tingnan niyo mga hadith, mga kapatid, ako ang panahon. Hindi ibig sabihin siya ang panahon, siya ang may hawak ng panahon. Kasi medyo matalinghaga pagkasabi dito eh. Katulad ng sinabi mo, ako ang batas. Ay, ibig sabihin, ako ang nagpapatupad ng batas. Ganon ang pagkasabi dito, mga kapatid. Kaya, pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ang panahon, siya ang nagpapagalaw ng panahon. Binabaliktad yan. Kaya, huwag mong sisihin ang gumawa ng ganitong mga kalagayan sa panahon. Example, sa sobrang taglamig, naggilo, lahat ng bagay. Huwag mo sisihin si Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya pagbukas mo ng gripo, hindi halos tumulo ang tubig, sisihin mong panahon, subhanallah. Hindi yan. Kasi nga, dapat isip-isipin natin yan po ang mga kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapakita niya lamang ang kanyang kapangyarihan. Pinaparamdam sa atin na meron palang Allah, meron tagapaglikha. Kaya, ang lamig, mga kapatid, alam nyo, mayroong nabanggit nga sa Quran. Nabanggit sa banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara anna Allah yudzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barakihi yadhabu bil absar. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, hindi mo ba nakikita na si Allah ang sadyang nagpapausad ng mga ulap at pagkatapos ay ipinagbubuklod ang pagitan nito? At pagkatapos ay gagawin niya itong magkakapatong-patong, at saka makikita mo ang ulan na lumalabas mula roon, at ipinababa niya mula sa kalangitan ang mga malamundok na ulap na merong doong yelong ulan. Allahu Akbar, merong yelong ulan, tinatawag nating hailstone. Pinapatamaan nito ang sino mang kanyang nanaisin at ilalayo ang sino mang kanyang nanaisin. Halos ang kislap ng kidlat nito ay tumatangay ng mga paningin. Kaya dyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tignan nyo kanyang kapangyarihan. Nandoon pa lang sa kalangitan, nag-ipon-ipon na doon ng hailstone na tinatawag nating yelong ulan. Doon na, nagkakaroon na doon. Tapos uulanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bato na ito, mga batong yelo na ito, subhanallah. Kaya matatamaan ang sino mang kanyang nanaisin at ilalayo ang sino mang kanyang nanaisin. Kaya ibig sabihin, wala sa kapangyarihan tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang gawin ng mga ganitong mga bagay. Ang iba nga natatamaan sa sakyan, wasak na wasak. Ang iba natatamaan ng mga bahay, subhanallah, nakakaawa talaga eh. Kaya yan lahat yun, mga kapatid, ito pa pinakamatintindi sa lahat, ang taglamig para rin maalala rin natin na sa sinabi sa hadith, mga kapatid, na ito ay isa sa mga singaw ng impyerno. Subhanallah, singaw, mga kapatid, ng impyerno yan. Meron nga isang hadith dito,
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakatin naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'da fa'adina laha bi nafasaini nafasin fi syita wa nafasin fi sayf fa ashaddu ma tajiduna fil har wa ashaddu ma tajiduna minal zamharir. Sinabi dito sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, nagreklamo ang impyerno sa kanyang Panginoon at saka nagsabi, o aking Panginoon, kinain na ng ilang bahagi sa akin, kaya't pinahintulot para sa kanya ang dalawang paghihinga. Paghinga sa taglamig at paghinga sa tag-init. At saka pinakapatindi na inyong matatagpuan sa tag-init at ang pinakatindi na may inyong matatagpuan sa hamog ng paghiyelo. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya sa hadith na ito, mga kapatid, meron palang dalawang singaw ang impyerno. At nagpapakita dito sa hadith na ito, totoong apoy talaga ito, mga kapatid. Hindi ito biro-biro kasi nga kaya niyang tunawin kahit sa kanya mismo. Matutunaw ang kanyang bahagi. Masusunog, masisira, malilipol. Alam ng impyerno yun. Kaya naghingi siya kay Allah subhanahu wa ta'ala ng isang pabor na sana hindi siya lubos na masira. Humingi siya ng taglamig, mga kapatid. Subhanallah. Tingnan nyo, hindi biro-biro palang apoy ng Allah. Totoong apoy talaga na nagkayang tunawin lahat ng bagay. Kaya, ang bakal nga, subhanallah, bakal, natutunaw yan, alam nyo, ilang degree Celsius? 1,538 degree Celsius. Matutunaw ang bakal. Kaya sa atin nga, nagpapakulo nga tayo ng tubig, haabot lang ng 100 degree Celsius, napakainit na nga eh. Paano na kung 1,500? Kaya ang impyerno, mga kapatid, nagpapalamig kasi umaabot sa tinatawag na melting point yan eh. Natutunaw talaga pati impyerno, subhanallah. Kaya pinagkalooban siya ng taglamig. Nalalamigan siya. Kaya anong nararamdaman natin dito, mga kapatid, sa taglamig? Sobra pa doon sa impyerno. Kasi yun ang pinakamatinding parusa din, ang paghihilo. Parang habog sa paghihilo. Kaya nakakatakot, mga kapatid. Kaya bilang mga manampalataya sa Islam na merong pananampalataya, mga kapatid, ang taglamig ay tinatawag din tong mga Rabiul Mu'min. Sa panahon ng taglamig kasi nga nagiging tagsibol ng manampalataya kasi ang gabi ay napakahaba at ang umaga ay napakaiksi, kaya pinupuno to nila ng pag-aayuno. Nag-aayuno ang mga manampalataya dito. Kaya swerte talaga sa taglamig kapag ikaw ay isang manampalataya kasi kaya mo mag-ayuno kasi napakiksi ng oras. At mahaba ang gabi. Dito yan sa Saudi. Sa ibang lugar, ibang usapan yun. Pero dito sa Middle East, ganun ang panahon. Napakaiksi ng umaga. Mahaba ang gabi. Kaya sila ginugugol nila dyan ang kanilang oras. Tapos ang paghuhudo din, Allahu Akbar, yan, isa sa mga mahirap din yung gawin. Kaya ang biyaya, katulad sa sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu nang dumating ang taglamig, sabi niya, maligaya pagdating sa taglamig, kung saan bumabagsak ang mga biyaya, at ang gabi ay mahaba para sa panalangin, at ang araw ay maiksi para sa pag-aayuno. Ay, Allahu Akbar. Kaya gano'n na gano'n ang mga manampalataya, mga kapatid. Kaya sa taglamig, meron ditong ang nagpapataas ito ng pananampalataya.
Doon masukat ang iyong pananampalataya, kapatid, lalo na sa taglamig. Kapag panahon na ng pajar, magsasagawa ka ng wudu. Para makapag kaya alam mo, kung iisipin mo, ang wudu natin, yan ay isa sa mga kafaratu dunub. Ibig sabihin, nagpapatanggal ng mga kasalanan. Kaya gagawa ka ng paraan. Kung hindi mo kayang lamig, magpapainit ka ng tubig para mayroon kang ipanghudo. Alhamdulillah, high-tech na tayo ngayon, mayroon ng heater. Dati wala. Talaga sila, sumisindi sila talaga ng apoy para painitin lang ang tubig. Kaya panahon natin, alhamdulillah, may mga heater tayo. Kahit maligo, okay lang. Pero dati hindi ganun, nahihirapan talaga sila. Pero pinipilit nila, mga kapatid, nagtsatsaga talaga sila. Kasi nga, yan isa sa mga tanda ng kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron ngang inulat si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na nagsabi, narinig ko ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, sino mang nagsasagawa ng wudu para sa panalangin at sa ginanap niya ito ng lubusan ang wudu at pagkatapos ay naglakad patungo sa obligadong panalangin ng salatul maktuba at saka nagdasal nito kasama ang mga tao o kasama ang kongregasyon o sa masjid, patawarin para sa kanya ng Allah ang kanyang mga kasalanan. Isinalaysay ni Muslim. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, papatawarin tayo ng Allah. Kapag ikaw naghudo, kahit malamig yan, yung paghudo mo. Kasi nga alam na alam mo mayroong kapatawaran si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ikaw gustong magsalay. Pinapakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay taong masunurin sa batas ng kanya. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, pero kung sa time na mahirapan ka lang sa sobrang lamig, lalo na naglalakbay kayo, nalalamigan ka, baka magkasakit ka, walang problema. Meron nga pangyayari sa time ni Prophet Muhammad salam to, sa kwento ni Amro bin As. Si Amro bin As, nasa paglalakbay sila kasi nga merong labanan tinatawag na Datul Salasil. Ang Datul Salasil, gera to sa mga tribo. Sa tribo na si Jutham at mga Jutham at mayroong isa ring tribo. Ang ginawa nila, naglagay sila ng mga kadena sa kanilang mga katawan para hindi sila tatakas sa digmaan sa labanan. Kaya tinawag tong Gaswatu Dhatil Salasil dahil sa kadena ang ginawa nila. Kaya isang gabi, nagkaroon siya ng basang panaginip o tinatawag nating wet dream. Nagka-wet dream si Amr bin As. Kaya nahirapan siya. Nahirapan siya kasi sobrang lamig. At alam naman natin dati kapag sila nasa paglalakbay, nandoon talaga sila sa ilang. Naglalagay lamang sila ng mga tent at magpapainit lang sila ng tubig. Kaya dahil doon, mga kapatid, ang ginawa ni Amr bin As, natakot siya, baka ikamatay niya pa, nagtayamum na lang siya kaysa nagtayamum siya. Tapos, nagsala siya sa kasamahan ng propeta kasi siya ang leader Kaya ginawa niya siya nag-imam, nagsala siya sa Fajr. Kaya sa time na yon, bumalik na sila kay Prophet Salam, binanggit ito ng kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit radhiyallahu anhu, binanggit kay Prophet Muhammad Salam. Kaya sabi niya, O Amro, salay tabi ashabi ka wa anta junub. Nagdasal ka ba sa iyong mga kasamahan habang ikaw ay junub? Sabi niya, kung ano ang pumigil sa kanya sa pagliligo, sabi akin sinabi, narinig ko ang Allah na nagsasabi, huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Tunay na si Allah ay naging mahabagin sa inyo. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yun ang
narinig niya, subhanallah. Kasi si Amr bin As, bago lang ito nag-Muslim eh. Siyempre, mga ginawa na ito, parang bago lang. Pero itong pagkaunawa ni Amr bin As sa sinabi ng Allah, huwag niyo patayin yung mga sarili kasi mahabagin ng Allah. Kaya ang propeta, napatawa na lang siya at hindi na siya umimik. Wala siyang imik. Kaya sa time na yun mga kapatid, subhanallah, maggamit mo talaga ang sinabi ng Allah na lataktuluan po sa huwag niyo patayin niyo mga sarili. Huwag niyo patayin sarili niyo. Gudo ka, alam mo, sobrang lamig. Wala kang heater, mutik may heater ka, wala ka namang panggatong. Kaya kung nahihirapan ka, at tingin mo, ikakamatay mo, gayahin mo si Amr bin As, radiyallahu anhu, na binasa niya ang sinabi ng Allah, na huwag niyong papatayin ang inyong mga sarili. Kasi nga, subhanallah, alam naman ng Islam, ang Islam po ay Hanifiyatu Samha. Ibig sabihin, matuwid na relihiyon na mapangparaya, nagpaparaya. Kasi lahat ng mga batas ng Islam, kapatid, ay naaayon talaga sa kalagayan ng isang nilalang, isang tao. Kaya ang mga nagliligo, mga kapatid, sa yelo, tinatawag nating ice bathing, mga kapatid. Ang iba, okay rin yan kasi malulusog pa sila eh. Pero sa ibang tao, hindi maganda maligo ka sa yelo, mga kapatid. Alam mo naman, ang kalusugan, mas mauna yan. Health first mo, nauna ang kalusugan. Tapos ikaw, dagdagan mo pa ng pasanin ang iyong katawan. Lumalaban na nga sa sakit. Tapos ikaw, maliligo ka pa doon sa naghihilo. Subhanallah. Kaya wag mo ipahabag sa naawa na nga si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kaya, sa na ito mga kapatid, itong nakakatakot kasi kapag ikaw natamaan ng tinatawag na frostbite. Ang frostbite, yan po ay malubhang pinsala yan, nangingitim yan ang mga daliri. Kapag ikaw sobrang babad sa lamig, wala kang gamit, wala kang mga damit, wala kang guantes, wala kang mga gloves, matamaan ka ng frostbite, alam yung mangyari dyan? Maano yan ang balat mo? Magyelo, pating tisyo mo. Tapos, ang problema pa sa lahat, ang mga cells mo. Kapag nagyelo yan, nagiging permanent pinsala na yan sa iyong tissue. Malaking kaso na yan. Nangangailangan din minsan na putulin ang bahagi ng iyong katawan. Tingnan nyo, subhanallah. Kaya mag-ingat sa mga ganitong mga mga frostbite na yan, nakakatakot kapag kinagat ka ng lamig. Kasi wala kang takas dyan. Kaya, yun ang isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Kung iisipin mo, ang impyerno, ganun mangyari sa iyo, sobrang lamig, mangingitim katawan mo, tapos paputulin, bubalik na naman ulit ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakakalungkot talaga. Kasi yun, mas matindi pa sa apoy ang lamig doon sa impyerno. Kaya, sana ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy. Kaya isa sa mga leksyon din mga kapatid, sa taglamig, maalala natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Suratul Quraish. Ang mga Quraish, sila po ay naglalakbay doon sa Makkah, papuntang Yemen, papunta sa tinatawag na Yemen at sa Sham. Sila lumalakbay kasi ang Yemen pababa yun, pupunta siya sa kaya tinatawag na Relato Shita was safe. Lumalakbay sila sa taglamig, pupunta yun sa Yemen. Kasi mayroong isang tao doon sa mga sa Makkah, nakita niya na great opportunity sa business. Kailangan magkaroon sila ng malaking negosyo doon sa Makkah. Tapos ang mga kasamaan, mga tao doon, natatakot sila kasi maraming mga tulisan. Maraming mga bandido sa daan. Kaya nag-isip-isip sila. Sabi niya, huwag kayong matakot. Kasi tayo ay tagapangalaga ng Kaaba. Kasi dati ang Kaaba, alam naman natin na yung Allah subhanahu wa ta'ala, iniligtas yan ng Allah laban kay Abraha. Si Abraha nagdala ng mga elepante galing sa Ethiopia. Sa Habasya. Dinala niya doon para sirain ang Kaaba, pero nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ng mga ibon
na mayroong mga dalang mga bato at pinagtatapon sila. Kaya dahil doon mga kapatid, yan isa sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinaghahawakan din ng mga Quraysh. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, tayo'y mga tagapangalaga ng Kaaba. Dahil doon, nagdala sila doon mga kapatid. Pagpunta niya doon, nandoon na sila sa malapit sa daan, lumakbay na sila para mangalakal. Meron nga mga bandido, nagpigil sa kanila. Nagtanong sila, sino kayo? Sabi niya, mga Quraysh kami. Kami ang mga tagapangalaga ng Kaaba. Kaya natakot ang mga bandido, mga tulisan. At sila sabi niya, sige, diretso na kayo. Hindi na sila ginalaw. Kaya, subhanallah, kaya kung mababasa nyo ang Suratul Quraysh, yun, mapapaisip ka talaga ang ginawa ng mga Quraysh. Ginamit nila ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Kaaba. Hello. Kaya sana, tapos ang ano pa doon, mga leksyon pa doon mga kapatid, ang matutunan natin doon sa surah Quraysh din mga kapatid, ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niya talaga ipagtanggol ang isang bansa. Kayang-kayang ipagtanggol ang mga tunay na manampalataya, ang mga sagradong lugar, o ano pa dyan. Kaya ang kaalaman sa paglalakbay, kaya natin maglakbay. Oo, kaya natin maglakbay. Pero kailangan din natin humingi ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa ginawa ng mga Quraysh. Kasi mga Quraysh, alam naman nila yun eh. May Diyos nga nag-iisa, pero mga musyrik lang talaga sila, mga nagiging tagapagtambal lang talaga sila. Kaya sa business nila doon sa Kaaba, tinakot nila mga tao doon eh. Gamit ang Kaaba. Kaya inshallah sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.